Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, isa na namang part-time job na pwede nyong makuha dito sa online jobs, dito sa e-commerce. So itong trabaho na to ay pwede to sa mga beginners, sa mga student, sa mga wala pang experience. So ituturo ko sa inyo yung mga way kung paano nyo umpisahan yung trabaho dito sa e-commerce, kung paano mag-product listing. At syempre ipapakita ko sa inyo kung saan makikita yung trabaho na to. At syempre yung proposal letter na kung ano yung ginagamit kong application letter or proposal letter na ipinapasa ko sa mga client kapag nag-a-apply ako. So okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. At syempre guys, bago tayo mag-start sa mga subscribers natin, sa mga mag-start pa lang sa inyo sa online jobs, so join tayo dito sa members area natin para makapanood tayo ng mga full course at the same time ay makaka-receive tayo ng certificate of completion para mailagay nyo sa mga freelancing profile nyo at para makita ni client na nag-take kayo ng course para katunayan guys na nag-aral kayo ng e-commerce dito sa channel natin. Okay guys, now dito sa screen natin kung makikita nyo, meron akong limit na 40 hours a week. So dito ang trabaho namin ay $5 per hour sa paglilist ng mga products. Ito guys, pwede nyo itong gawing part-time job. Kung meron kayong mga full-time job, so pwede nyo itong pagkakitaan mga sideline. So dito mag-on tayo ng time. Ang gagawin natin ay maglilista tayo ng mga products na ibibigay sa atin ni client. So dito guys, kung makikita nyo naman, so ito yung message ni client, January 31. So ngayon lang to. Tapos ito yung mga Dropbox. Ito yung mga Dropbox file folder na i-share niya sa amin. So ito yung mga gagawin namin trabaho. So ito yung ililist namin dun sa eBay store niya. So kung makikita nyo, this can go on speed list. So meron siyang account na ang pangalan ay speed list. So dito naman sa eBay, so kailangan meron kayong eBay. So yung eBay na to guys, parang magsa-sign up lang kayo, hindi kayo magbebenta. So dito ang ginagawa ni client, sinishare niya sa amin or binibigyan niya kami ng access doon sa eBay niya gamit yung eBay natin. So para malaman nyo kung paano yon. So, ibibigay nyo lang sa kanya yung email ninyo, tapos sundan nyo lang yung step na gagawin ko. So, dito sa screen natin, dito sa profile, click lang natin yung account settings. Yan. Tapos, pupunta tayo dito sa permissions. So, pag-click natin ng permissions, hahanapin na natin yung mga shop niya. So, kung makikita nyo rito guys, maraming mga nag-share sa amin, sa mga dating client namin. So, sinishare lang nila or binibigyan nila kami ng access dito sa eBay store nila. Yan. So kung makikita nyo naman dito sa message niya, sa speed list, dun daw yung account na to. So makikita nyo rito yung speed list, ayan, at sa ilalim siya. Yan, speed list. Tapos ang gagawin ko ay kiklik ko to. So kung nakikita nyo yan, kiklik ko tong I'd like to, tapos pupunta ako sa Go to Seller Hub. Yan. Tapos meron siyang ibibigay sa inyong password nito. So ang gagawin nyo, click nyo lang yung sign in. So remember nyo na lang yung password. So click nyo yung sign in. So ganun lang, makakapunta na kayo sa Seller Hub ni client gamit yung eBay ninyo. So ito na yung Seller Hub niya. So makikita natin na eBay Seller Hub. Tapos dito, ang kiklik natin dito ay create listing. Yan. So ito yung mga products na inilist namin. So ngayon, andito yung mga file na sinend niya. So kiklik lang natin to para magbukas siya sa Dropbox or pwede natin tong i-copy. Yan, Control C. Tapos mag-o-open tayo ng new tab dito. Yan, click natin yung enter. So ito yung Dropbox na i-share niya sa atin. So ito yung mga products niya. So click natin yung download dito sa taas. Yan, makikita nyo dito na pupunta yung download nyo. Kung wala naman dyan, i-click nyo yung tatlong tuldok na to, tapos hanapin nyo yung downloads para magbukas siya ng another tab. So, ito yung na-i-download nyo na. So, ngayon, bubuksan natin siya, tapos e-extract natin yung file. So, extract natin yung file, extract to, pwede kayong gumawa ng folder nyo. Pupunta ako sa desktop, mag-create ako ng another folder, new folder, yan, tapos lalagyan ko siya rito ng products 1. Yan. Ito yung, dito ko siya extract. So, dito naman sa extract to, tapos hahanapin nyo sa desktop, itong sign plus na to, tapos hahanapin nyo yung products 1. Ayan. Tapos, click nyo na yung okay, para dun na siya ma-extract. Okay, so makikita na natin siya sa desktop, itong products 1, ito na yung mga product na yon. View extra large icon. So, yan. So, dito naman, isa-search natin yung product na to sa another eBay tab. So, dito sa browser natin, kaya makikita nyo, dalawa yung eBay ko dito. Ito yung Seller Hub. Ito naman yung eBay, kung saan isi-search ko yung product na to. So, ang gagawin ko, mag-open ko yung folder, tapos double-click ko siya para makita ko yung mga tag. Makikita ko yung mga tag. So, medyo malabo. So, try natin yung ibang mga photo niya. Yan. So, ito, nakalagay na kasi malabo na yung pinaka-tag niya. So, makikita natin dito yung part number, Oregon 98638. So, ito yung product number niya. Ito yung pinaka-brand. So, ang gagawin natin, kukunin natin to Oregon 98638. Pupunta tayo sa eBay. Isi-search natin siya. 98, tapos 638. Nakalagay. 638. Tapos dash 638.
Yan, tapos search natin. So, makikita natin yan, no? Ang gagawin natin, kaya natin siya sinesearch dito sa eBay. Kasi meron mga products na nakalist dito na kagaya ng hinahanap natin. Kagaya nito, single gator blade 98638. So, ito siya. Kung titingnan natin yung picture natin, kung pareho ba siya, yan, check natin kung pareho siya dun sa eBay na hinanap natin. So, click natin, check natin yung mga plate na to. So, wala siya masyadong picture. So, hanap tayo ng iba, no? Ito, 98638, click natin. So, ito siya. So, check naman natin dito sa product natin kung ayun nga siya, no? Para ma-double check lang natin na pareho sila, no? Makikita natin sa title nito na yung brand 98638, tapos makikita pa natin na yung Gator Blade replaces, tapos kung saan pa siya compatible. Yan. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng title na kagaya nito. So, yan, no? Ang gagawin natin, kukunin natin yung title nito. So, kakopy natin. Tapos, pupunta tayo dito sa Seller Hub. Kiklik natin tong create listing, single listing. Yan. Tapos, ilalagay natin dito yung title. Tapos, kiklik natin yung search. So, yan. Maraming lalabas dito na pwede nyo nang gayahin. Pero, syempre, dahil meron tayong sariling picture, gagawa tayo ng sarili natin listing. Ikiklik natin yung continue without much. Tapos, kiklik natin yung new. Tapos, kiklik natin yung continue to listing. So, yan. Andirito na yung title natin. So, kumopya lang tayo ng title. Kasi pareho naman tayo ng products ng mga part number na hinahanap or ibibenta. So, ngayon, kiklik natin yung upload photos. Tapos, pupunta tayo doon sa desktop. Sa file na ginawa natin, products 1. Tapos, ikiklik ko tong tatlo. Tapos, kiklik ko yung open. Ito na yung pinaka-picture natin. Ito na yung pinaka-main photo natin. So, yan, no? Galalagay nyo lang tong picture, tapos punta kayo sa baba, kukunin natin yung SKU. Yung SKU, pupunta tayo dito sa image natin, tapos hanap tayo ng SKU. So, ito siya. Ang SKU niya, itong number na to, 24471. So, ilalagay natin dito yung SKU na 24471. SKU 24471. Tapos, sa category, automatic na to. Yan, parts and accessories. Tapos, dito naman, yung brand, hanapin natin yung Oregon. So, type natin dito. Yan, andirito siya. Oh. Yan. Tapos Gator Blade, tama. Tapos pupunta tayo sa UPC kung meron siyang UPC kasi meron siyang mga products na may UPC. Kagaya nito, no? Yan, meron siyang UPC. Kapag may UPC, ilalagay nyo yung UPC na to. Yan. Kapag wala siyang UPC, pwede nyo siyang iwanan. Basta, yung mga to, kung ilalagay ba siya, Sir Dave, o hindi. So, lahat yan, sa pag-uusap nyo ni client, no? Ituturo sa inyo kung ano yung mga gagawin nyo. Tapos, the rest, kayo nang bahala sa lahat. So, wala siyang UPC. Number in stock. So, wala na tayong ilalagay dyan. Walang horsepower, walang power source. Compatible brand. Yan, lagay natin to for Oregon. Tapos materials, hindi na natin lalagyan yan. No? Kasi mga parts naman to, no? Automatic naman kapag nag-search yung mga buyers na ito, isi-search lang nila yung part number. So, yun ang kailangan na nasa title natin. Okay, so dito naman sa condition, new. Tapos dito sa description, nakasave na to yung mga description na to. Pwede naman tayong kumopya. Kung sakaling makakita kayo ng client, tapos pwede naman kayong kumopya ng mga description sa ibang mga makikita din ninyo dito sa eBay. So, ngayon, ito, naka-save na to. Ito yung pinaka-description niya. Ang gagawin lang namin ay, ito, instruction niya rin to, no? Kukunin namin yung title. Yan. Tapos, ilalagay namin dito. Tapos, ayusin na lang natin yung font. Yan. Ito yung instruction niya, no? Tapos, okay na, no? Buy it now. Ito yung quantity, 1. So, isa pa pala, no? May nakalimutan ako. Pagdating sa title, pagdating dito sa picture. Itong product na to ay 4 na piraso. So, 4 pieces siya. Ayan, kung makikita natin dito sa picture. So, 4 pieces yung binibenta natin. So, lalagyan pala natin, nakalimutan ko, lalagyan natin dito ng 4 pack. So, makikita nyo yung title natin, no? Up to 80 lang, 80 character. So, aalisin ko na tong USA. Yan. Or pwede ko itong ilagay sa unahan. Pwede natin gawing 4 pieces. So, yung title natin up to 80 lang. So, kung meron tayong pwedeng burahin para mailagay natin yung mga importanteng mga details, so pwede tayong magbura ng mga hindi importante. No, kagaya ng mga description, kung hindi naman importante yung mga ilalagay nyo or mga features niya, pwede nyo yung burahin para mailagay nyo yung mga importanteng details ng product. So, dito sa description, lalagay ko lang dito yung 4-pack. Yan. Tapos, okay to, buy it now. Nakasetup na lahat to. So, yun lang yung mga ilalagay natin. Nakalagay na rin sa title yung mga part number. Pero kung makikita nyo rito sa specs, itong model, no, pwede natin ilagay dito yung model number. So, halimbawa, Oregon, tapos yung pinaka part number niya, no, 98-638. Yan, pwede natin ilagay dito yung model number niya. Tapos, punta na tayo sa pinakababa, yun, save for later. So, kiklik natin tong save for later dahil si client yung magpo-post nung mga inilist nyo. So, kapag binigyan lang kayo ng access dito sa Seller Hub, hindi kayo pwedeng mag-post. So, automatic yan, save for later. Tapos, si client na yung magpo-post ng mga ginawa nyong trabaho. So, yan lang yung gagawin nyong trabaho.
dito sa product listing na to sa motor parts. So meron naman dito mga iba-ibang products. So yung naging client lang namin ngayon, puro siya sa mga motor parts. Okay, so ang gagawin nyo lang dito, iisa-isahin nyo lang yung mga yan. Yan, kagaya nito, no? Meron siyang UPC. So lalagay nyo yung UPC na yan. Ito yung mga part number niya. Yan, and ito yung SKU niya. So, kailangan kung ano yung mga details na makikita nyo sa products, dapat ilalagay nyo siya sa product listing ninyo. So, ganun lang kadali yung trabaho na to. Okay guys, no, para mahanap nyo naman yung trabaho na to, dito naman sa Upwork or kahit saan mga freelancing website, no, itatype nyo lang yung e-commerce product listing. Ayan. Tapos, maghahanap na kayo ng mga trabaho ng kagaya nito, Shopify Product Uploader. So, pareho lang siya, no? Product lister pa rin siya. Etong eBay Help. So, iba-iba sila ng mga title na inilalagay. eBay listing, Amazon listing, product listings. Yan. So, kailangan lang dito ay hahanapin natin yung mga payment verified. Kagaya nito, meron siyang nakalagay na payment verified. So, e-commerce, marketing specialist, ito, managing product listing. So, pare-pareho lang sila. Yun lang, no? Product listing. Halimbawa, eBay yung ginawa natin. eBay product listing. So, yun lang yung mga isi-search nyo dito sa mga freelancing website. Okay guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, sa mga beginners sa inyo, sa mga walang experience, sa mga nagbabalak sa inyo mag-online job, so, huwag kayong matatakot mag-apply dahil napakadali lang ng mga trabaho na makukuha nyo, lalo na dito sa e-commerce, na halos lahat ata ng mga madadaling trabaho nandirito na sa e-commerce. So, huwag kayong matatakot mag-apply ng trabaho. So, yun guys, na sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.